Ayan, so welcome back dito sa Denriga at Toy TV Sports. Well, ang ating pong pag-uusapan, ay balitang fake news po muna tayo, okay? At ito pong ating pinag-uusapang San Miguel at Barangay Ginebra. Abay, may nagsasabi po, liamado do po ang San Miguel. Fear the beer. Yan po ang ating pag-uusapan. At mga pa-shoutout, So bago po yan, ako po'y nagmamakaawa sa inyo, Ako po'y nagsusumamo. Sana po mag-subscribe kayo. Sir Jeff, So yun lamang po guys, mahala na kayo kung maaawa kayo sa akin. Salamat po. Okay. May comment pa rito mamaya mabasahin ko. Exciting guys. So yun na nga. Dito po tayo sa sa bakbakang Ginebra muna tayo. Ayan. Alam ko excited kayo sa mga balitang fake news, Pero dito muna tayo sa inaabangan, countdown po natin ito Barangay Ginebra versus San Miguel. Fear the beer. Okay. Kasi nga po, sinasabi nila, dehado ang Barangay Ginebra. Bakit po naging dehado? Kasi nga po, if you're talking about inside presence po ng kalaban, or ng San Miguel, talaga pong mag-aalangan ka. Lalo na si Narcis, nandyan. Ang tanong, si Narcis pa rin po ba? Nax. Di po ba? So sabi ko sa inyo, sa nakaraang content, meron po tayong pag-uusapan about San Miguel. At pinagdudugtong-dugtong na po natin ang mga puzzle. Ito po'y galing mismo kay Coach Tim Con, di po ba? Pinilag natin yan nakaraan. Kasi both right, posible pong makabalik itong January. Okay. So pag si Tim Con po nagsabi niyan, hindi po yan kung sino-sino source. San Miguel, sometime in December, maybe early January. And I don't know for sure about that. I've heard rumors just like everybody else, but we do know that he is getting healthy, and okay. Dahil siya po ay head coach lang naman ng national squad ng Pilipinas, At head coach ng pinaka-popular na kupunan sa bansa. Kaya hindi po basta-bastang source yan. So yun po, hindi kaya iparada si Boatwright. Kaya nga po, matinding twist ito at surprise. Sa nakaraang content, kung napanood nyo, baka po si Malonzo maglaro, di ba? Kasi nga, hinahanap ko lang po kasi, kung makikita nyo sa video, may kinat po ako doon. Kasi may nabanggit akong timeline kung kailan. Hindi ko na mahanap yung video na yon, na talagang binanggit na ito first week, second week, may mga timeline na nabanggit. Hindi ko na mahanap. Kaya natagalan ako ng upload kahapon Kaya late na masyado yung video, hindi ko mahanap. Kaya kinat ko na lang kasi nga sabi ko, hindi ako magsasalita ng walang referensya. Okay. So, pero dito, kay Boatwright, nabanggit po yan. Baka yan po ang magtinding revelation dyan. Ika nga, Pero kung walang Boatwright, may Narcis na talaga pong pumutok sa unang laro niya, di po ba? Yun nga lang, they was destroyed, ng Eastern. So, dalawa po ito na tinatalo na ng Eastern na dalawang SMC team. At sila po ang maglalaban. Okay, so, yan po muna. Dito po tayo sa balitang fake news naman. Ayan. Sang katutak po, na puro fake news ang mga lumalabas. Okay. Unahin na po natin itong ating mga na-browse, nabanggit natin kahapon. Itong si Chris Newsom daw po. Kapag na-free agent daw, pipirma na ng Ginebra. Umpisa pa lang po ng kwento malina. Kasi nga po, you can't reveal kung saan ka pupunta if you're a free agent. Kasi nga po, business yan Maraming mag-o-offer sa'yo. Kung alam na nila na dyan din pala punta mo, katulad ni Troy, sino pa mag-o-offer? Di po ba? Tsaka, knowing MVP, pakakawalan nila yan. Di po ba? Yan po yung ilang mga batayan natin dyan. So, nakita lang na magkasama sila ni Coach Tim. Nakita lang na
di ba? Kung saan, Ginebra na kagad. So, yan po kasi mapapa-click kayo. Yan, nabait tuloy kayo. So, yun. Sunod, ito po, no? Ano daw po, yung sentro ng Meralco. Si Bates, pupunta na raw po ng Ginebra. Kalukohan na naman po yan, no? Bagamat, siguro kung tatapatan ng malupitang trades, pwede yan, no? Iti-trade nila sino ba ang pwedeng i-trade dyan? Si Holt. I-trade nila si Holt. Diba? Sentro kasi yan eh. Parang binalik lang nila si Stan, no? Binalik si Holt doon. What I mean is, no? Yung fair po na trading. Okay? Dahil di naman papayag ang MVP na ipalit mo dyan si Adamos. Ipalit mo dyan si Go. Di po ba? So what I mean, asset to asset na yung mangyayari dyan. Di ba? Kasi kung first round pick naman, anong round ng Ginebra, di ba? Ano na makukuha nila? So di rin papayag ang ang Meralco dyan. No? At kung iisipin nyo, every tapos ng contract, makakalipat sila ng Ginebra, di lahat na lang po maglilipatan na sa Ginebra. Di wala na. Ginebra League na yan. Di ba? So ano pa ba? Mga fake news na pinaglalabas nila. Ayan daw pong itong tawag dito, nabalita na natin, di ba? Inuulit-ulit na naman nila, si Monson daw, San Miguel. No? Tapos yung nakaraan, pinag-usapan natin, bear build sa Ginebra daw. No? Tapos isa na naman daw pong big man. May mga pa sila blind item pa silang nalalaman. Nanawa na sila kay Carino. Wala Pag di kasi totoo, hindi naman talaga, tawag dito. Wala na, tatapusin lang dun. Kasi nakuha na nila yung gusto nila So yun po yung sinasabi natin dito. Kaya nakakampanya tayo against fake news. Okay? Diyan sa Facebook, meron po diyang notorious, no? Nagtataka ako, wag nyo na kasing pasukin. Nakita nyo na, alam nyo ng fake news, papasukin nyo. The moment na pumasok kayo sa mga yan, sa mga YouTube na yan, wala na po. Na-capture na kayo. So, every time na magre-release sila ng video, nasa wall nyo na. So, wala na kayong magagawa, no? So, yan po. Kung gusto, kaya nga dito, nire-reveal natin yung mga bagay na yan. Mga fake news po yan. Tignan mo si Mikey Williams, nanawa na sila. Kasi wala naman po talagang mga hindi nga makakontak. Paano matitrade yun? So, okay, dito na po tayo sa shoutout na po tayo. Magpapatuloy po natin yung ating mga napag-usapan dito sa nakaraang content, guys, no? Okay. So, ano po ba itong mga napag-usapan natin dito? Ito po. RJ Abarientos, ang muka ng Ginebra, sabi po ni Ricardo Cabato. Balbino Diala, Idol, morning, tawa naman dyan. Nagsawa na kayo sa nakaraang content. Marami tayong tawa doon. Okay. Dito po tayo kay Sir Willie Bardahe na nag-Happy New Year, no? Na paborito talaga ni Scotty yung corner daw po, no? Kung saan siya tumikata. Babay, naghahabol pala ng flight. Kaya tinapos na. Papuntang Davao, no? Ito po si Rodante Sabida, no? Na nagpapasalamat. Ako rin po yung naniniwala, no? Hindi, nagpapasalamat. Pinapanood, no? Naniniwala ako na talagang nanonood po talaga kayo. Nung iba dyan kasi kinukwento pa yung sinasabi ko yun. At yung iba naman dyan, no? Alam nila na ako'y nagsusumamo. Hater nga talaga siya So, ako nga bumabasa ako ng mga galawan sa PBA. Ano pa kaya yung mga ganyang klase ng mga dramatization nyo? Obvious yan. You're a hater, no? At sabi niya, ano sabi nun? Ano daw? Pinag-aakitaan. Kailangan ko po ba talagang, Sige nga po, tanungin. Alam niyo po ba kung magkano kinikita sa YouTube? Hindi po pwede mag full time sa YouTube. Kaya nga po yung iba, abuhap sa kaka-fake news. Kasi nga po, the more views, the more kita. Pero yung mga views around 5,000, 10,000, alam niyo po ba kung magkano lang kita dyan?
Makapagsalita naman to si Sir Jeff eh. Obvious na walang nalalaman sa pagbablog. Dito po, Chevron TV, Boss Toy, pahirap ng pahirap ang haharapin ng Hinebra. Ayan. Una, ano daw, no? Ngayon daw, SMB. Tapos Northport naman, no, right after. Tapos Raynor-Shire TNT. Naku, matindi. Yun nga po yung maganda eh. Kailangan po malakas ang makakalaban ng barangay. Okay. Ito, si Greg Caballero, ha? Dati 10K, hinihiling mo ngayon eh. Ang taas naman ito, sir. 111K na hinihiling mo. Sobra ka naman yan, Toy TV. Matindi naman yan. No? Dati 10K lang. Ngayon, 111K na hinihingi mo. 11 lang muna, sir. Hindi, typo error lang yan. Ito ni Greg, no? Sir Greg. Syempre, sir, alam nyo namang magtatapos na tayo sa 10K. Yung iba nga pong sandamakmak na libo-libo na ang subscriber eh. Sige pa rin sila ng pa-subscribe. Fake news naman ang sinasabi. Biruin mo, how many subscribers they have? Around 30? No? 15, 30, no? Even 50 to 100,000. Puro lahat niloloko nila. No? Dito, na nag-e-expose tayo ng mga fake news na yan. At tawag dito, puro may referensya yung sinasabi natin. Hindi ako manghihikayat na mag-subscribe kayo sa akin. No? Ganun po talaga yun, sir. Ang tanong, subscriber na po ba kayo? Baka naman po hindi pa rin. Okay. Dito po kay Sir Ray Nengasca. Panalo ang Hinebra sa pagkuha kay RJ Barrientos. Isa siyang malaking pakinabang sa team. Definitely. Marami ko na pong beses sinabi yan sa inyo kung bakit siya dapat kunan, di ba? So yan po, no? Yan lang po muna ang ating mga napag-usapan. Dito nga po pala yan, no? Comment yan sa nakaraang content natin. New Leadership, RJ Barrientos. Naka-follow po ko sa kanya, no? Ang galing niya po pala sumayaw. Di lang magaling mag-basketball, magaling pang sumayaw. So yun lamang po guys ang ating napag-usapan. At ako po yung nagpapasalamat. Nung iba dyan talaga pong nag-aabang. Pasensya na po kayo, malilate na po itong upload na to, ha. Siguro mapapanood nyo to mga 9 o'clock na. 10, 11, 12, 1 na po. Tulog na kayo. So yun lamang guys, at magkita-kita tayo sa mga susunod na video content dito lamang sa Denriga at Doy TV Sports Bully. Maraming salamat po, no, sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.